Kabanata 311. Walang imik si Severin. Ang mga babaeng iyon ay handang gawin ang lahat para sa pera, at ipinagkanulo nila si Stanley nang hindi man lang kumikibo pagkatapos mabayaran para gawin iyon. Nang makita niyang bukas palad si Severin, ay nagmungkahi siya na makipagrelasyon sa kanya. Mukhang natakot si Coco na tumanggi si Severin kaya idinagdag niya, "Don't worry, I promise not to say anything. It's just for one night, and I swear I keep it secret. I just think that you're a really handsome and nice." Bago siya matapos magsalita, itinulak ni Severin ang kanyang kamay at sinabi sa kanya, "Pasensya na, hindi ako interesado sa mga babaeng tulad mo. Dapat ka nang bumalik sa lalong madaling panahon, at tandaan na patayin ang iyong telepono ngayong gabi. Kung darating si Stanley na hinahanap ka sa hinaharap, subukan mo lang na magdahilan, nalasing ka o naubusan ng battery ang iyong telepono." Sumakay si Severin sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. 60,000. Hehe, mayaman na ako. Tuwang-tuwa si Coco nang makita ang balanse sa kanyang account. Kung tutuusin, palagi siyang lumalabas kasama si Stanley at ang kanyang mga kalaro, at bagamat masarap ang pagkain at binibigyan sila ng pera paminsan-minsan, maliliit na halagang 700 hanggang marahil $1,000 kung papalarin sila. Hindi siya nagkaroon ng ganoon karaming pera sa kanyang buhay. Walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang kanyang telepono at agad na pumara ng taxi para umalis. Samantala, matagal na hinintay ni Stanley at ng iba pa ang pagbabalik nina Severin at Coco, ngunit agad nilang naramdaman na may malalang problema nang wala silang makita kahit saan. Bakit hindi pa bumabalik si Severin? Hindi naman siya makakatakas, diba? Medyo nag-aalala pa rin si Ulrich. Hindi pwede yun. Hindi ba kasama niya si Coco? Napakunot-noo si Stanley habang nag-iisip saglit at lumingon kay Buttercup na nakaupo sa tabi niya. "Hey, Buttercup, pwede mo bang tawagan si Coco at tanungin kung ano ang nangyayari?" Kalahating oras na ang nakalipas, at hindi pa sila bumabalik. Sa sandaling i-dial ni Buttercup ang numero ni Coco, agad niyang sinabing, "Coco," off her phone. Ano? Nagkatinginan ang tatlong lalaki at naramdaman nilang may seryosong mali. Sa loob ng ilang segundo, nagmadali silang lumabas ng silid upang subukang hanapin si Severin. Sa kasamaang palad, hindi na siya matagpuan kahit na matapos ang matagal na paghahanap. Sinundan sila ng dalawang naghihintay na staff mula sa likuran nang lumabas sila, dahil nag-aalala sila na baka tangkaing umalis ng tatlong lalaki nang hindi nagbabayad. Pagkatapos ay nagpasya si Stanley na tawagan si Severin. Nang makonekta ang tawag, nakahinga siya ng maluwag at nagmamadaling nagtanong, "Saan ka nagpunta, Severin?" "Nasaan ka?" "I catch some s. I'm too drunk." Si Severin ay nagkunwaring nagsasalita ng hindi maiintindihan bago ibinaba ang tawag. "Anak ng tinapa, damn it, what the fuck is going on?" Nagpanik si Stanley. Sa bagay, napakaraming mamahaling inumin ang na-order niya dahil gusto niyang bayaran ni Severin ang bayarin. Gusto rin niya itong lasingin para ma-blackmail niya si Severin. Gayunpaman, kahit papaano ay nagpasya si Severin na matulog bago magbayad ng pera. Ilang beses pa niyang tinawagan si Severin, pero lahat ng tawag niya ay hindi nasagot. Sa sobrang takot ni Stanley ay tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Medyo nahihilo siya sa pag-inom kanina pero medyo nahilo na siya. Kanina pa niya hinanap si Severin sa banyo pero wala rin si Severin. "Mr. Stanley, umalis na ba si Dr. Severin?" Napalunok si Buttercup at nahihiyang nagtanong. Walang imik si Stanley. Gumawa siya ng 2 o 3 higit pang mga tawag sa telepono, ngunit pumunta pa rin sila na hindi nasagot. "Anak ng tinapa, bastard. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono?" Pinatay ni Coco ang kanyang telepono, at ngayon ay hindi rin sumasagot si Severin. Isa-isang ibinaba ang ulo ng 2 pang lalaki at may pangit na ekspresyon sa mukha. Saglit na nag-isip ang isa sa mga lalaki at sinabing, "Nasabrahan ka sa paggastos kanina, at ang kabuuan ay 700,000 na, kasama na ang pera para sa mga bar girl." Siguradong natakot si Severin doon at umiwas dahil ayaw niyang gumastos ng napakaraming pera.
Oo, napakalayo mo, at hindi ko akalain na tanga si Severin. Hindi ako mayaman, kaya magdadahilan ako ngayon. Sabi nung isa pang lalaki. Aalis din ako. Takot na takot ang mga lalaki sa lahat kaya tumalikod sila at umalis. Pulang-pula ang mukha ni Stanley sa galit. Ang kanyang dalawang kaibigan ay madalas na tinapik ang kanilang mga dibdib at tinatawag ang bawat isa na iba sila at tapat na sinumpa ang kapatid, ngunit iniwan nila si Stanley sa lamig noong panahong kailangan niya sila. Napatingin tuloy si Stanley kina Tina at Buttercup with a helpless expression. Don't look at us, Mr. Stanley. You know that we don't have any money. Ang bahay na tinutuluyan namin ay paupahan din, kaya hindi mo maasahan na maglalabas kami ng pera, agad na sabi ni Tina. Tumango si Buttercup. Kung umalis nga si Dr. Severin, natatakot ako na ikaw lang ang magbabayad. Bakit? Bakit ako magbabayad? Anak ka ng tinapa, Severin. Bakit ka umalis? Inis na inihakbang ni Stanley ang kanyang mga paa. Naramdaman ng dalawang naghihintay na staff na may mali, at pagkatapos ng tahimik na pag-uusap sa pagitan nila, isa sa kanila ay agad na hinanap ang manager. Maaari nilang sabihin na ang mga bisita mula sa VIP room na iyon ay maaaring hindi makabayad ng bill. Matapos mag-isip sandali, agad na tinapakan ni Tina ang kanyang mga paa ng may galit, naiintindihan ko na. Alam ko na kung ano ang nangyayari. Anong nangyayari? Parehong nanlaki ang mata ni Stanley at Buttercup habang nakatingin kay Tina. Hindi ba tinulungan ni Coco si Dr. Severin papunta sa restroom? Tiyak na niloko niya si Severin para matulog sa kanya kapalit ng pera. Gustong kunin ng maldita na babaeng iyon ang lahat para sa sarili niya. Damn her! Galit na sabi ni Tina. Nag-react din si Buttercup at agad na naikuyom ang mga kamao sa galit. That has to be it. Otherwise, bakit sasabihin ni Dr. Severin na gusto na niyang matulog? At hindi rin kami makakapasok sa telepono ni Coco. Malamang ay nagpasya siyang i-off ito dahil nakonsensya siya. Walang utang na loob na babae. Hindi ba sinabi ko na bibigyan ko kayo ng tig 30,000 kapag natapos na ang lahat? Anak ng tinapa for betraying me. Galit na nagngangalit si Stanley at nalilito kung ano ang dapat niyang gawin. Sa sandaling iyon, dumating ang manager ng bar kasama ang ilang tao. Anong nangyari, Mr. Stanley? I heard that there's a issue on your side. Kilalang kilala ng may-ari ng bar si Stanley, at mabait siyang nagtanong ng matino pagkarating niya. Agad namang ngumiti si Stanley ng alanganin. Well, our host tonight forgot to pay the bill and left after getting drunk. Since you and I have long-time acquaintance, Robert, how about you put this on the tab for now and I'll bring him over tomorrow to foot the bill. Ha. Tumawa si Robert, ang manager, at sinabing, nagbibiro ka lang, di ba? Sorry to burst your bubble, but such rules are not allowed in our bar. And besides, nag-order ka rin ng napakamahal na mga item, at ang room na nabook mo ay ang Royal Pavilion Room. Umabot na sa 700,000 ang kabuuang ginastos mo. Ngunit nalasing ang dapat na magbabayad ng bill at nakalimutan ito. Wala akong magagawa dyan. Si Stanley ay may mapait na ekspresyon at isang napakahiyang ngiti. Hehe, pero nandito ka pa, di ba? Bibigyan kita ng dalawang simpleng pagpipilian. Either ask the guy to come back and pay the bill within an hour, or you have to foot the bill. After all, lahat ng iba ay umalis na, at ang dalawang babaeng ito ay mukhang hindi nila kayang bayaran ang bill. Anak ka ng mga Shanahan, at nabalitaan ko na ikaw ang nag-utos sa lahat ng alak na ito, bukod pa sa 4 na kasama mo ang nag-utos, bukod pa sa 4 na kasama niyong mga hosts. Natatakot ako na ikaw ang dapat na may pananagutan na magbayad para sa lahat. Hamalakhak si Robert, at ang mga lalaking nasa likuran niya ay humakbang pasulong sa nakakatakot na paraan. Nang makita ni Stanley ang papalapit na mga lalaki, labis siyang natakot at nagsimulang mamuo ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang una niyang plano ay ipakita kay Severin ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng wallet ni Severin at pang-blackmail kay Severin para sa isang malaking halaga ng pera,
ngunit si Severin ay tila naiinip na makipagkwentuhan kay Coco kaya umalis na lamang siya sa kanya. Malamang pumunta na itong dalawa sa loob ng hotel room. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi agad ni Stanley, "Oy, hoy, dahan-dahan lang, okay. Maghintay tayo, may dalawa pa kaming hindi pa nabubuksang bote ng alak, at gusto ko pa ring inumin ito." Yeah, hindi pa kami tapos uminom diba? Wala namang nagmamadali. Nalaman na lang namin na umalis na si Dr. Severin, at hindi namin sinabi na hindi namin babayaran ang bill ngayon. Nag-echo agad si Buttercup. Nag-act naman silang tatlo nang bumalik sila sa VIP room. Magbantay ka sa pinto at siguraduhin hindi sila makakatakas. Malamig nang umiti si Robert sa kanyang mga nasasakupan. Naiintindihan. Agad namang tumango ang matipunong lalaki at nagbabantay sa pinto gaya ng utos. Bumalik na rin sa kwarto ang apat na bar girls, pero halatang dismayado sila habang nakatingin kay Stanley na may halong panghahamak. Ang isa sa kanila ay prangka. Nakakatakot ito, Mr. Stanley. Hindi mo dapat piliin ang silid na ito kung alam mong hindi mo kayang bayaran ito. Alam mo na ang Royal Pavilion Room ang pinakamahal sa aming establishmento, ngunit nagpasya ka pa ring piliin ito. Idinagdag ng isa pa, "Oo. Hindi ba't pinili mo na lang ang isang ordinaryong VIP room sa unang palapag? Kung gayon ang buong kaguluhan na ito ay hindi mangyayari. Ngayon ang lahat ay nakakaramdam ng kahihiyan dahil sa iyong mga aksyon." Idinagdag ng pangatlo, "Hindi na ako makakasang-ayon pa. Inaasahan ko ang isang tip mula sa iyo sa pagtatapos ng gabi, ngunit hindi ako umaasa para dito ngayon dahil sa sitwasyon." Galit na galit si Stanley. Anak siya ng mga Shanahan, isang upper class na binata mula sa isang third-tier na pamilya, at hindi niya matiis na marinig ang apat na bar girl na pinapagalitan siya ng ganoon. Kinuha niya ang isang walang laman na bote ng alak sa tabi niya at binasag ito ng malakas sa lupa. Ang apat na babae ay natakot sa takot. "Anak ng tinapa, sino kayo sa tingin niyo?" "Anak ako ng mga Shanahan. Bakit wala akong pera pambayad ng bill? Now get the fuck out of here. I don't need you to keep me company anymore. Lumayas kayo dito." Tumayo si Stanley sabay turo sa pinto. Bagaman ang apat na babae ay labis na nabalisa, alam nila kung saan sila nakatayo at maaari lamang umalis sa kawalan ng pag-asa. "Aalis na rin ba kami, Mr. Stanley?" Maingat na tanong ni Buttercup kay Stanley matapos siyang matakot sa kanyang pag-iwas. Tumingin si Stanley kina Buttercup at Tina bago sinabing, "Sabi ko bang pwede kayong umalis? Wala pa bang alak dito? Sabay inom sa akin ng kaunti." Malamang hindi sinasagot ni Severin ang telepono dahil nililigawan niya si Coco ngayon. "Wait tayo, sigurado akong sasagutin niya ang telepono kapag tapos na siya." Nakinig si Buttercup sa linya ng pangangatwiran ni Stanley at nadama na siya ay may perpektong kahulugan. Hindi niya maiwasang tumango at sabihing, "Tama ka." Malamang wala sila sa mood na sagutin ang telepono dahil nasa kalagitnaan na sila nito. Dapat ay pinatay na ito ni Coco dahil nag-aalala siya na baka tawagan namin siya at tanungin siya tungkol dito. Halatang ayaw niyang istorbohin natin siya. I can't believe her. Gusto niya lahat na magkaroon ng Dr. Severin. Humalukip-kap din si Tina at sinabing, "Yeah, what a vile woman. She must have helped Dr. Severin out kasi napansin niyang nahihilo na siya. Baka nahimatay si Dr. Severin sa kama, at pinaglalaroan lang siya ni Coco para matawagan siya kinabukasan at humingi ng kapalit. Tayo ang mauuwi sa wala. I'm so pissed off." Galit din na nagngangalit ang mga ngipin ni Buttercup. "Hindi ko akalain na ganoon siyang klaseng tao. Alam kong hindi namin siya dapat hinayaan na tumulong kay Dr. Severin na mag-isa." Sabi ni Dr. Severin, "Sabay-sabay daw kaming tatlo. Huwag na kayong mag-usap." Balik ng tingin ni Stanley sa kanila at tumingin sa oras, "At ituloy niyo na ang pag-inom. Malamang kalahating oras na lang siya matatapos." Nagpatuloy silang tatlo sa pag-inom habang hinihintay na sagutin ni Severin ang tawag pabalik o sagutin ang tawag ni Stanley. Sa kasamaang palad, kalahating oras na ang lumipas, pero hindi pa rin niya sinasagot ang tawag ni Stanley.
Bakit hindi pa siya sumasagot? Parang may hindi tama. Sa wakas ay nagsimulang magpanik si Stanley. Halos wala ng laman ang mga bote ng alak, ngunit hindi pa rin sinasagot ni Severin ang telepono. Kailangan ko ba talagang bayaran ang bayarin? I don't have that much money. Bagaman binalak niyang maglabas si Severin ng malaking halaga para sa bill, hindi niya inaasahan na aalis ang lalaki ng hindi nagbabayad. Noon, sinimulan niyang pagsisihan ang kanyang desisyon na mag-rake up ng ganoong kataas na kwenta. Magbabayad kaya si Severin ng bill kung ang mga order ko ay umabot lamang sa mahigit 150,000? Umalis ba si Severin dahil napagtanto niya na sinusubukan kong bulyawan siya sa pamamagitan ng pag-order ng lahat ng mamahaling bagay na ito? Habang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng kaisipang iyon, hindi napigilan ni Stanley na sampalan ang sarili. Why are you so stupid, Stanley? You shouldn't have ordered so much earlier. Why didn't I see the bigger picture, damn it? Kung hindi lang ako nag-order ng marami, baka dinala siya ng mga babae sa hotel, once na nalasing na siya. Then I'd have the photos, and I could have extorted $12 million from him, tomorrow. Talagang hindi makatatanggi siya. Dapat kang maghintay ng kaunti pa, Mr. Stanley. Dahil si Dr. Severin ay isang henyong doktor, maaari siyang uminom ng ilang mga gamot na malakas ang pagkilos para mas tumagal siya. Sabi ni Buttercup pagkatapos ng ilang pag-iisip. Maghintay pa tayo ng kalahating oras. Aba, kalahating oras man o isa pang oras, wala ni isa sa mga tawag ni Stanley kay Severin ang nasagot. Pakunti na rin ang tao sa bar, na lalong nagpapanik kay Stanley. Sa paglipas ng oras, gumawa si Stanley ng ilang mga walang kabuluhang tawag sa telepono, para lamang si Robert ay muling pumasok kasama ang kanyang mga tauhan. Any updates, Mr. Stanley? Would you want to continue order some more wine? Tinanong ko lang ang general manager namin tungkol sa bill, at ang sabi niya ay pwede kitang bigyan ng maliit na discount na $9,000. $606,000 lang ang babayaran mo ngayon. Bahagyang ngumiti si Robert at sinabi kay Stanley. Ngunit ako, wala akong ganoon kalaking pera. Makakakuha lang ako ng 10,000 o higit pa. Lumunok si Stanley, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan. Hilingin mo si Severin na magbayad. Siya dapat ang magtroto sa atin ngayon. Hehe, how are we to know who's treating whom today? And besides, ikaw lang mag-isa dito. Kaya ang responsibilidad na magbayad ng bill ay nasa iyo. Hamalakhak si Robert at sinabi, Mr. Stanley, mangyaring huwag mo kaming pilitin na kumilos. Sigurado akong alam mo ang mga may-ari sa likod ng mga eksena. Hindi kami natatakot sa mga shanahan. Pagkatapos ay huminto sandali si Robert at nagpatuloy, maaari mong bayaran ang bill, o maaari mong hilingin sa lalaking iyon na si Severin na lumapit at bayaran ang bill. Bibigyan ka namin ng 1 oras pa para tawagan siya. Kung hindi mo siya mapapunta, puputulan namin ang iyong mga kamay at tingnan kung ano ang mangyayari doon. Wag na, tatawagan ko siya, okay. Tatawagan ko siya. Nang marinig ni Stanley na tadtarin nila ang kanyang mga kamay, namutla ang mukha nito sa takot at nanginginig ang mga kamay habang inilabas ang kanyang cellphone para tawagan muli si Severin. Sa kasamaang palad, ang tawag ay hindi nasasagot tulad ng mga nakaraang pagtatangka. Mr. Stanley, we're leaving now. Hindi na namin kayo sasamahan ni Tina ngayong ubos na ang alak. Si Buttercup at Tina ay hindi maaaring maghintay ng mas matagal, at sila ay tumayo upang umalis. Anak ng tinapa kayong dalawa. Galit na nagmura si Stanley habang nakaupo sa sofa. Maraming beses ko na kayong tinatrato pero lahat kayo ay tumakas kaagad kapag may kaunting gulo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 315. 5 minuto na lang. Hindi na makapagsalita pa si Robert at pinaalalahanan na lang si Stanley matapos tingnan ang oras. Marahas na umawang ng ilang beses ang mga labi ni Stanley. Alam niya na ang mga taong nagmamay-ari ng bar ay sapat na makapangyarihan kaya hindi kayang saktan ng mga shanahan ang mga ito.
Minsan ay may isang mayamang binata mula sa isang third-tier na pamilya na napilayan ng matinding pambubugbog matapos masaktan ang mga may-ari ng bar na iyon. Ayaw niyang mapilayan matapos bugbugin ng mga lalaking iyon, at bagamat naramdaman niya na nahihiya, napagtanto niyang wala na siyang ibang mapagpipiliin kundi ang kumagat ng bala at tawagan ang kanyang lola na natutulog pa. "Stanley, what's going on? Why are you calling me this late?" Sinagot ni Catherine ang telepono at tinanong si Stanley. Medyo natigilan si Stanley, ngunit pagkatapos isaalang-alang ang kawalan niya ng mga alternatibo, sumigaw siya, "Lola! Napaka-bastard ni Severin. Pumayag siyang ibili ako ng maiinom, pero tumakas siya ng hindi nagbabayad. Ngayon ay hindi na ako makaalis sa bar, hik, tulungan mo ako, Lola. Please." After hearing that, Catherine said immediately, "Don't be ridiculous. Why would he buy you a drink? Your relationship with him isn't that good if I remember correctly." Alam na alam ng matandang babae na hindi gaanong mabait si Severin kay Stanley dahil sa ugali ng huli kay Diane noon. Pagkatapos nito, hindi siya yayain ni Severin na uminom. Pero totoo, Lola, ginamot ni Severin ang lola ni Robin kaninang umaga, at tumulong ako sa pagdala ng kanyang medical box. Nang mapagaling na niya si Madam Jody, binigyan siya ng mga zelangko ng $150 milyong bilang kapalit. Pagkatapos ay sinabi niya na papainumin niya ako, ngunit hindi ko akalain na siya ay pumuslit habang nasa kalagitnaan kami ng pag-inom. Agad namang nagreklamo si Stanley na si Severin daw ang nag-alok na ibili siya ng maiinom. $150 million. Hindi ka maaaring magseryoso. Hindi nila siya mabibigyan ng ganoong kalaking pera kahit tretuhin siya nito. Ibinubulales mo lamang ang lahat ng ito dahil lasing ka, hindi ba? Malinaw na hindi naniniwala si Catherine sa mga salita ni Stanley. Pagkatapos ay sinabi ni Stanley, "Pero totoo, Lola. Si Madam Jody ay gumagamit ng wheelchair sa loob ng isang dekada, at ngayon ganap na pinagaling ni Severin ang kanyang mga binti. Sa palagay ko ay hindi masyadong malaki para sa mga zelangko na bigyan siya ng $150 milyong. Nasaan ka? Pupunta ako ngayon," sabi agad ni Catherine. "By the way, Lola, this is all Severin's fault. He backed out of his promise to treat me to dinner. And you know why? Dahil may kasama siyang ibang babae ngayon. Sabihin mo kay Diane na pumunta at magbayad. Siya ang nagsabing gusto niya akong tretuhin, kaya dapat si Diane ang magbabayad." Biglang may naisip si Stanley. Dahil malakas ang loob ni Severin na pumuslit at iwanan siyang makulong ng mga naghihintay na tauhan, maaari na rin niyang gawin ang lahat at hilingin kay Diane na lumapit para mahuli niya si Severin na niloloko siya ni Coco. Mas mabuti pa kung maabutan niya sila sa kama. Nabalot ng mali siya ang puso ni Stanley, at habang iniisip ang plano niyang balikan si Severin, desidido siyang pagsisisihan ni Severin ang lahat. Totoo ba iyon? Medyo nagalit din ang matandang babae pagkarinig niyon, at siya naman agad ay nagsabi, "Ipadala sa akin ang address. Tatawagan ko kaagad si Diane at isasama ko rin siya." Matapos tapusin ang tawag sa telepono, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Stanley. Pagkatapos ay pinag-cross niya ang kanyang mga paa at sinabi kay Robert, "Huwag kang mag-alala, Robert. $750,000 lang ito, tama. Dapat mong malaman na ang mga Shanahan at ang Longhorn ay nasa mabuting kalagayan ngayon, at ang mga bagay ay umuusad ng medyo maayos kasama ang mga Ballard at ang Zelangkos, eto ay mababayaran kaagad. Mabuti para sa iyo, sa palagay ko. Anuman ang mga koneksyon na binuo ng mga Shanahan sa ibang mga pamilya ay walang kinalaman sa amin," sabi ni Robert. "Ngunit ang mga gustong umalis sa aming bar nang hindi nagbabayad ng bill ay maaaring patuloy na mangarap." Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Catherine kasama ang mga magulang ni Stanley, si George at Cherise, pati na rin si Diane at ang kanyang pamilya na binubuo ng kanyang mga magulang, sina William at Felicia, pati na rin ang kanyang kapatid na babae, si Megan. Natural, higit sa 100 mga bodyguard ng Shanahan ang sumunod din. "Mom, Dad, you're finally here. Hindi ako pinayagang umalis bago pa ako walang pera na pambayad ng bill.
Kaagad namang gumawa ng kaawa-awa si Stanley at sumigaw kina Cherise at George nang makitang paparating na sila. Labis na nadurog ang puso ni Cherise nang makitang ganoon ang kanyang anak, kaya agad siyang humakbang at sinabing, "Huwag kang matakot, Stanley. Nandito ako. We're an upper-class family, at hindi magiging problema sa atin ang ilang bote ng alak." Ano nga ba ang nangyari? Habang papunta kami rito, ipinaliwanag ng lola mo na talagang dinala ka ni Severin sa ganitong kaguluhan. Tumango si Stanley. Siyempre, ito nga. Ginantimpalaan si Severin ng 150 milyon pagkatapos gamutin si Madam Jody mula sa mga zelangko, kaya sinabi niyang paiinumin niya ako. Tinanggap ko ang kanyang alok, ngunit pagkatapos naming ma-order ng lahat ng alak na ito, nagpasya siyang tumakas kasama ang isa pang babae nang hindi nag-abala sa pagbabayad ng bayarin. Sa tingin ko ay nakakuha siya ng silid kasama ang babaeng iyon, kaya hindi niya sinasagot ang telepono. 150 milyon. Nagulat si Cherise. Kasunod ng kanyang panandaliang sorpresa, galit na ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Bakit hindi binayaran ng bastard na iyon ang pagkain at inumin pagkatapos pumayag na gamutin ka? At saka, hindi naman ganoon kalaki ang problema para sa kanya ang pagbabayad ng bill na ito kaya nakakuha siya ng ganoon kalaking pera. Bakit siya aalis nang hindi nagbabayad? 150 milyon. Sigurado ka bang tama ang nakuha mong numero, Stanley?" Sa halip na magalit nang marinig na si Severin ay nakakuha ng isang silid kasama ng ibang babae, nagliwanag ang mga mata ni Felicia at nabigla siya nang marinig ang lahat ng pera. "Kung ang aking manugang ay kumita ng 150 milyon, maaari niya akong bigyan ng karagdagang pera nang hindi kumukurap ang mga mata. At least, mababayaran niya ang 7.5 milyong doty. That's not the point, Mom. Hindi mo ba narinig na may kasamang ibang babae si Severin? Don't you think Diane will feel hurt?" Galit na galit si Megan. Bagamat mahal din niya ang pera, naawa siya sa kanyang kapatid higit sa lahat. Tutal, maraming taon nang naghintay si Diane para kay Severin at nagdusa ng husto bilang resulta. Mahirap para sa kanya na hindi magalit, kung isa sa alang-alang kung paano nasangkot si Severin sa isang kahabag-habag na babae pagkatapos na palayain mula sa bilangguan hindi masyadong matagal ang nakalipas. Kahit na gusto niyang lokohin si Diane, dapat man lang ay maghanap siya ng tulad ni Robin o Sheila, kaysa sa isang random na gold digger mula sa kalye. Doon napagtanto ni Felicia ang pangunahing issue. Ngumiti siya ng alanganin at sinabing, "Kasuklam-suklam. Talagang kasuklam-suklam. Dapat ay alam na natin na ang isang tulad niya ay madaling matukso ng bisyo pagkatapos yumaman. Para bang hindi sapat na masama ang panloloko niya, iniwan pa niya si Stanley nang hindi binayaran ang pagtrato. Hindi ito katanggap-tanggap. Kung may makarinig nito, ang mga Shanahan ay muling haharap sa kahihiyan." Sinamaan ng tingin ni Catherine si Felicia. "Anong ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo bang magiging lahat ay ayos lang basta siguraduhin natin na walang nakakaalam?" Awkwardly smiled Felicia and not help but remark, "Hindi ba nag-e-enjoy din si Stanley na pumunta sa ganitong klaseng lugar? For all we know, it could have been Severin's first time here. Bakit si Severin ang pinarurusahan natin imbes na si Stanley?" Si William lang ang may malungkot na mukha. Napaisip siya sandali at sinabing, "Hindi ko akalain na gagawin ni Severin iyon. Hindi ba natin napansin na hindi siya ganoong klase ng tao? Ibang-iba ang karakter ni Severin kaysa kay Stanley, at halos tiyak na hindi siya makikipagtitigan sa ibang babae, at hindi rin siya dumalaw sa mga bar para lang makipaglandian sa mga malaswang babae." Nanlaki ang mga mata ni Stanley sa galit nang marinig iyon. "What do you mean na iba ang karakter niya sa karakter ko? What are you trying to imply about my character? Siya ang nag-imbita sa akin dito ngayon, at may dalawa pang babae na kasama ko dito kanina. Umalis na sila, pero kung hindi kayo maniwala, pwede ko silang tawagan at hilingin sa kanila na bumalik at magpatotoo para sa akin." Hindi mapakali si William na makipagtalo kay Stanley at nagpas siyang iligtas ang kanyang hininga. Sa wakas, sinabi ni Catherine, "Kalimutan mo na ito. Kung ano man ang nangyari ay hindi na mahalaga.
Ang priority ngayon ay iwasang mapahiya ang iyong sarili. Magbayad na lang tayo at umalis na. Pagkatapos ay bumaling siya kay Robert at nagtanong, third-tier family kami, kaya pa rin naming bayaran ang bill. Pwede bang ipaalam sa akin kung magkano ang kabuuan? Agad namang ngumiti si Robert sa kanya. Hehe, always the bigger person, ma'am. Nag-offer ng $9,000 discount ang general manager namin, so $666,000 na ang total. 606,000. Umasim ang mukha ni Catherine nang ipaalam sa kanya ang kabuuan. Ilang beses na kumibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at nag-alinlangan pa siya kung tama ba ang narinig niya o hindi, dahil inaasahan niya na ito ay ilang libo o 10 o higit pang libo. Medyo nagulat din si George, at agad niyang tinanong, bakit ka gumastos ng malaki? Ibinigay ni Robert ang tableta at sinabing, tingnan ninyo ang inyong sarili. Si Mr. Stanley at ang kanyang mga kasama ay nag-order ng pinakamahal na mga alak, at gaya ng masasabi ninyo sa mga walang laman na bote na iyon, medyo nag-enjoy sila. Hiniling pa ni Mr. Stanley ang 4 sa aming mga babae na samahan sila. Tandaan na maraming tao rito, at kasama sa kanila ang 2 lalaki, na parehong kaibigan ni Mr. Stanley, at 3 babae na madalas niyang nakasama noon. Agad na ibinaba ni Stanley ang kanyang ulo. Napakapangit ng ekspresyon niya at palihim na sinumpa si Robert sa hindi niya pagbabasa ng kwarto. Kailangan ba talaga niyang ilabas ang mga bagay na nangyari sa nakaraan? Naisip ni Stanley, pumikit sana ang kanyang lola sa kanyang mga nakaraang paglabag, at sa paghahayag ni Robert, ito ay nauwi sa pagiging isang sampal para kay Stanley. Napakabuti ba ng buhay para sa iyo, Stanley? Sinamaan ng tingin ni Catherine si Stanley, at halatang medyo galit ito. Kung ano man ang ginawa ko noon ay para lamang sa pagtalakay sa mga deal sa negosyo, Lola, at kailangan naming aliwin ang ilan sa aming mga kliyente. Bukod pa rito, hindi ako gaanong gumastos sa mga nakaraang okasyon. Bumaba ang ulo ni Stanley at nagpaliwanag. May problema ba, Lola? Tanong ni Diane pagkapasok niya sa kwarto, at nagmamadaling pumunta doon nang makatanggap siya ng tawag mula kay Catherine sa kalagitnaan ng gabi. Nang makita ni Stanley na dumating na si Diane ay agad siyang sumangot ng malamig. Nako, hindi mo alam ang nangyayari. Kasalanan ni Severin ang lahat ng nangyari. Treat daw niya ako at ang mga kaibigan ko sa hapunan, pero tumakas siya sa kalahati ng pagkain at pumunta sa hotel kasama ang ibang babae. Nawala lang siya ng walang sabi-sabi, at hindi man lang siya nag-abalang magbayad. Hindi ba halata na 600,000 ang kabuoang gastos niya? Kaya ipaubaya ko sa iyo ang pag-iisip kung paano ito aayusin. Naramdaman ni Diane na may mali habang papunta siya doon, at naging pangit ang ekspresyon ng mukha niya nang marinig niya ang sinabi ni Stanley. Higit sa lahat, malinaw na hindi nakauwi si Severin, dahil hindi niya ito nakita sa kama nang dumaan siya sa silid ni Severin, at hindi rin makita ang sasakyan nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya lubos na naniniwala sa mga salita ni Stanley, dahil naniniwala siya na hindi mag-aaksaya si Severin ng $666,000 sa isang pagkain, at hindi rin siya aalis nang hindi nagbabayad kapag pumayag na siyang gamutin sila. Lumingon siya at tinanong si Felicia, iyan ba ang nangyari, inay? Bago pa makapagsalita si Felicia, masiglang sinabi ni Cherise, ano pa ang inaasahan mo? Kakalabas lang niya sa kulungan, at second nature na sa kanya na gumawa ng ganoon. Ang mga dating gawi ay namamatay ng husto, at ang mga ex-convicts ay lahat ng kakilakilabot na tao. Dahil sa kanya kaya hindi pinayagang umalis ang anak ko sa lugar na ito. Galit na galit si Diane nang marinig iyon, at agad siyang lumingon kay Cherise. Watch your words. Don't you dare utter such slanderous remarks when no one of us know what the real deal is. Kaagad namang dagdag ni Felicia, oo, hindi lang tayo makikinig sa one-sided story ni Stanley. Mga magulang niya kayo, kaya dapat alam niyo sa lahat ng tao kung anong klaseng tao siya. Huwag mong baliwalain ang lahat ng maling gawain niya dahil lang gusto mo siyang protektahan. Ikaw. Galit na nagngangalit si Cherise at naikuyom ang kanyang mga kamao. Tama na, biglang umungal ang matandang babae, na nagpatahimik sa lahat.
Isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang tinanong niya si Robert, "Maaari mo ba kaming maliwanagan sa kung ano talaga ang nangyari?" Nakahalukip-kap si Stanley ng kanyang mga kamay. Nakita ni Robert at ng ilang staff ang nangyari noong gabing iyon, gayon din ang 4 na bar girls. Hanggat tinawag sila upang tumstigo, kung gayon ang sagot sa lahat ng mga tanong na iyon, lalo na kung naruroon si Severin, kung may binanggit siyang anumang bagay tungkol sa pagpapagamot sa kanila, at kung umalis siya kasama ang ibang babae ay malalaman ang lahat. Sa kanyang pagtataka, ngumiti si Robert at sinabi, "Hindi ako masyadong sigurado, ma'am." Sinabi ng isa sa aming mga waiting staff na si Mr. Stanley ang gumawa ng order na ito at hiniling ang 4 sa aming mga babae na samahan siya habang umiinom. Kung tungkol sa taong Severin na ito, dapat kong aminin na hindi ko alam kung sino iyon, o kung siya ay nasa paligid. Sinisikap mo lang na e-frame si Severin, hindi ba? Ikaw ang tumakbo sa malaking tab para lang sisihin ang manugang ko. Anuman ang sitwasyon, ayaw ni Felicia na bayaran ni Severin o ng kanyang anak ang anumang pera. Kung tutusin, sobra-sobra na ang $666,000, at determinado siyang itulak ang responsibilidad lahat kay Stanley. Nagnganga ang ngipin ni Stanley at tumayo. "Hehe, tama ba? Ilang beses kong tinawagan si Severin, pero ni minsan ay hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. I bet he's inside a hotel room with Coco. How about we let Diane call him and see if he dares to answer your call right now? Sige at tanungin mo siya kung kasama ko siya sa bar na ito. Tawagan mo siya, Diane. Sabihin sa kanya na pumunta dito at ipaliwanag kung ano ang nangyayari." Sa wakas ay sinabi ni Catherine kay Diane pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tumango si Diane at tinawagan si Severin. Sinagot ang tawag ng pinindot niya ang dial button. "Hoy, may problema ba? Nasaan ka? Pwede ka bang pumunta dito, please?" Kinagat ni Diane ang mapupulang labi at sinabihang pumunta siya sa bar kung nasaan sila. Sa totoo lang, medyo nag-aalala pa rin siya dahil natatakot siyang baka totoo ang mga sinabi ni Stanley, kung saan madidismaya siya ng gusto sa kahindik-hindik na pag-uugali ni Severin. Kung tutusin, kahit na may nagustuhan si Severin sa ibang babae, hindi gaanong suntok sa kanya kung ito ay isang disenteng babae, tulad ni Sheila o Robin. Sa parehong ugat, madudurog ang puso niya kung basta-basta siyang makikipagkita sa mga bastos na gold digger na iyon. Nako, nagkataon na nakipag-inuman ako kasama sina Blade at Larry sa malapit na bar. Pupunta ako. Bahagyang ngumiti si Severin at ibinaba ang telepono. Pagkatapos tapusin ang tawag, sinabi ni Severin kina Blade at Larry, "Let's go." Hindi nagtagal, pumasok si Severin sa silid kasama sina Larry at Blade. Pagkapasok niya, naghihinala siyang tumingin sa lahat at nagtanong, "Ano ang nangyayari? Bakit nandito ang lahat? Hall Master Larry, bakit kayo nandito ni Master Blade?" Alam ni Catherine na kinuha na ng Draco Hall ang Cedar Gang, at naabot nila ang isang antas kung saan sila ay mas malakas kaysa sa mga pamilya sa unang antas ngunit mas mahina lang ng bahagya kaysa sa Brookbourne Mansion. Kaya, natural lang sa kanya na makaramdam ng kaunting pagkabalisa kapag nakita niya sina Larry at Blade. Sabi ni Larry na may mahinang ngiti, "Nag-iinuman at nag-uusap kami ni Mr. Severin sa katabing bar, at si Mr. Severin ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa na humihiling sa kanya na pumunta. Na-curious kami kung may nangyari sa ganitong oras, kaya nagpasya kaming sumama." Nang marinig iyon ni Stanley ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao at malakas na sinabing, "Hindi pwede yan. Hindi ba't umalis si Severin dito kasama ang isang babae? Dapat nasa hotel room siya ngayon. Bakit siya nakikipag-inuman sa inyong dalawa? Teka, ngayon nyo lang siya nabunggo, di ba? Ang tagal nyo nang umiinom." Ang ekspresyon ni Larry ay naging nagtatampo sa isang iglap at tumingin siya kay Stanley nang may pang-aalipusta. "Are you suggesting that I'm lying to you, Mr. Stanley?" Kami ni Blade ay nagiinuman at nagkukwentuhan kasama si Mr. Severin simula ng mahigit 8:00 ngayong gabi. Kalokohan iyan. Nandito siya sa amin, at ang 4 na babae na kasama namin ay makapagpapatotoo niyan. Protesta ni Stanley. Masasabi niyang pinagtatakpan ni Larry si Severin.
Ako, dito, para saan? Inosente ang mukha ni Severin. Tuwang-tuwa si Felicia. Tingnan mo, alam kong sinusubukan ni Stanley na sisihin ang aking manugang. Gumastos siya ng lahat ng pera, at tumanggi na magbayad ng bayarin, at nagpa siya na magandang ideya na e-frame ang aking manugang na lalaki na hayaan siyang magbayad ng bayarin. Nakakadiri. Nang maparusahan si Stanley, sinabi ni Felicia kay Severin, sinabi sa amin ni Stanley na sumama siya sa iyo upang gamutin ang matandang ginang ng mga Zelangko, at nakatanggap ka ng malaking gantimpala mula sa kanila ng matagumpay mong nagamot ang problema sa kanyang binti. Sinabi niya na papainumin mo siya rito, at pagkatapos, ikinwento ni Felicia ang lahat ng sinabi sa kanila ni Stanley. Nang matapos pakinggan ni Severin ang lahat, sinabi niya ng may mapait na ngiti, mukhang malayo iyon, Nay. Bakit ako papayag na gumastos ng napakaraming pera para lang mapainom siya? Sinabi ko sa kanya na papainumin ko siya pagkatapos mabayaran, ngunit hindi ko sinabi na ngayong gabi. Hindi ko sinabi na pupunta kami sa ganitong kalaking lugar, sa lugar na iyon. Sabihin mong may kasama akong ibang babae sa buong oras na kasama ko sina Larry at Blade. Nang marinig yun ni Megan, humakbang siya at sinabi kay Stanley. Hindi ko akalain na magiging ganito kakasuklam-suklam, Stanley. Sa palagay ko ikaw ang gumastos ng napakaraming halaga sa pagdadala sa iyong mga kaibigan dito para uminom kasama ang ilang mga babae, at ngayong napagtanto mong labis kang gumastos, napagpasyahan mong sisihin ang aking bayaw upang maiwasan ang paglabas ng napakalaking halaga sa iyong sarili. Naniniwala ako na ikaw ay tunay na walang kabuluhan, kailanman. Ako, ngunit nagsasabi ako ng totoo. Maaari niyong tanungin ang aking dalawang kaibigan kung hindi kayo naniniwala sa akin. Walang imak si Stanley at hindi alam kung ano pa ang sasabihin sa sandaling iyon. Si Megan, gayunpaman, ay napangiti ng hindi inaasahan. Hehe, hindi ba ang mga kaibigan mo ang may kinalaman dito? Paano namin malalaman kung sa simula pa lang may plano na kayo o hindi? Bakit tayo magtiwala sa kanila? Ako, nakaramdam ng pagkabulol si Stanley. Pagkatapos, si Robert na manager, ay nag-alok ng mungkahi. Maaaring hindi ko alam kung ano ang sitwasyon dito, ngunit maaari kong tanungin ang mga waitress na naka-duty at ang 4 na babae na pumunta at ipaliwanag kung ano ang nangyari. Matapos marinig ang sinabi ni Robert, nadama ni Stanley na sa wakas ay dumating na ang tulong. Tuwang-tuwa siya at agad na sinabi kay Robert, "Oh, Robert. Maraming salamat. Anuman ito, malalaman din ang katotohanan sa kalaunan, at malalaman natin kung ano talaga ang nangyari." Nang makitang nakaalis na si Robert ay tumingin ng masama si Stanley kay Severin. "Good try, Severin. I get it now. You wanted to try and make life difficult for me, right? Well, shame on you, because I'm not stupid. Let's see kung ano pa ang masasabi mo kapag pumasok ang 2 waitress at ang 4 na bar girls." Gayunpaman, hindi inaasahan ni Stanley na magkakaroon ng malamig na ekspresyon si Larry. "Kaya ayon sa iyo, nagsisinungaling kami ni Blade noon. How dare you make such accusations towards us?" Biglang sumabog ang marahas na ugali ni Blade, at humakbang siya pasulong para hawakan si Stanley sa kwelyo. Itinaas niya ito ng mataas gamit ang isang kamay. "Sino ka sa tingin mo? Sinisiraan mo ako ng ganyan. Gusto mo bang punitin ko ang mga paa mo?" "Nako, hindi. Hindi ako mangangahas na akusahan ka. Mangyaring iligtas mo ako, Master Blade. Hindi ko sinabi na nagsisinungaling kayong dalawa." Agad namang humingi ng awa si Stanley. Sa sobrang takot niya ay muntik na niyang mabasa ang kanyang pantalon. Diretso siyang hinagis ni Blade sa sofa. "Sure then. We can ask those girls once they come in later. Puputulan ko yung kamay mo kapag lumalabas na nagsisinungaling ka." Kumunot ang noo ni Catherine at saglit na nataranta. Ang galit na naruroon sa mga ekspresyon ni Larry at Blade ay tila nagmumungkahi na hindi sila nagsisinungaling. Gayunpaman, mukhang hindi rin nagsisinungaling si Stanley, dahil napakadaling ilantad ang kanyang mga kasinungalingan kung ginawa niya ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi alam ng matandang babae kung sino ang nagsasabi ng totoo.
Gayunpaman, gumawa siya ng desisyon sa kanyang puso dahil alam niya na hindi kayang saktan ng mga Shanahan si Draco Hall. Bukod dito, pinapakita lang nito na maganda ang relasyon ni Severin sa dalawang figure dahil nakakapag-inuman at nakakachat niya ang mga ito sa ganoong late na oras ng gabi. Ito ay talagang isang positibong senyales. Sa pagkakataong iyon, pumasok ang 4 na bar girl at ang 2 magagandang waitress. Pagkatapos ipasok ni Robert ang mga babae, itinuro niya si Severin at tinanong ang 6 na tao. Nakita niyo na ba itong si Mr. Severin ngayong gabi? Nandito ba siya sa VIP room na ito? Ngumisi si Stanley sa kanyang puso. Ay, Severin, tingnan natin kung maglalakas loob kang e-frame ulit ako pagkatapos nito. Ang iyong mga kasinungalingan ay malalantad sa lalong madaling panahon. Sa gulat ni Stanley, umiling ang 6 na babae pagkatapos tumingin kay Severin. Ang ginoong ito ay hindi pa nakapunta rito ngayong gabi. Ang tanging tao na nasa silid na ito ay si Mr. Stanley, ang kanyang 2 kaibigang lalaki, at ang 3 nilang kasamang babae. Umorder sila ng maraming alak. Oh, at narinig ko rin na sinabi niya na gusto nilang tulungan siya ng 3 babae na e-frame si Severin, at hahayaan niya si Severin na magbayad ng bill. Sunod-sunod na sinabi ng mga babae sa nakakakumbinsi na paraan, na ikinagulat ni Stanley at naiwan siyang tulala. Sila ay nagsisinungaling. Sa sobrang takot ni Stanley ay nahulog muna siya sa sofa. Bagamat maiintindihan niya ito kung tinulungan ni Larry at Blade si Severin na magsinungaling, hindi niya maibabalot ang kanyang ulo kung bakit ganoon din ang gagawin ng lahat sa bar. Anak ka ng tinapa, how dare you frame Mr. Severin? Galit na humakbang si Blade at direktang sinampal si Stanley. Sir, please spare my son. Please, I'm begging you, he only did this in a moment of error. Agad namang humingi ng awa si Cherise matapos makitang sinampal si Stanley.